Interview ho nitong si Prof. Malo Tiquia dyan sa ASPN ang ating papasadahan dito sa video na to. Pinag-usapan ho nila yung mabilis ang pagbasura ng impeachment complaint laban dito kay Marcos Jr. dyan sa House of Representatives. Pero bago yan, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, andyan lang ho sa baba. Ito na ho, re-recta na ho tayo dito kay Prof. Malo Tiquia. Naku, malupit ang mga punto de vista na naman ho ang ating matutunghayan dito sa video na to. Ito, sabay-sabay ho tayong matuto. Isa ho talaga sa mga pinakikinggan natin yan si Prof. Malo. And good morning, Ricky. Magandang umaga sa inyong mga nanonood at tagapakinig. Okay, Miss Malu, ayan, napatawag ulit kami. We had you 2 weeks ago kasi ngayon, kahapon po, talagang ginank na ng Kamara de Representantes po ang dalawang impeachment complaint po laban kay PBBM. Ikinagulat nyo ba ito at ano po ang magiging may repercussion ba ito sa pagdinig naman po ng Kamara de Representantes sa impeachment complaint laban po kay VP Sara? Well, hindi ko kinagulat na natapos kaagad sa committee level at mabilis ang usad doon sa issue ng form and substance. So, may expect natin sa Lunes na dadalhin yan sa plenaryo para pagbotohan. Doon lamang sa substance, nagulat ako dahil walang discussion doon sa mga evidence na naka-attach, lalo na doon sa impeachment number 2. Doon kasi sa impeachment number 1, ang attachment puro news clippings. Yes, correct. So talagang mahina yung 1. Yung 2, makikita mo, lalo na doon sa usapin ng budget, meron silang mga evidence na linakip, pero hindi na pag-usapan. Ngayon, doon sa makukumpara natin ngayon dahil ang isusunod may transmittal na ang SecGen sa committee as a speaker tapos sa committee nung dalawang impeachment cases kay Vice President Duterte. So makikita natin ganun bang kabilis, ganun bang ka-efficient, ganun bang walang masyadong diskusyon ang magagawa ng Committee on Justice. Balita ko, mag-a-attempt rin na kung merong 1/3 para mapadala sa Senado, pero nakikita naman natin na yung quorum, yung attendance sa House of Representatives, lalo na sa plenary, medyo kakaunti ang uma-attend. So, tingnan natin kung ano mangyayari next week. Okay. Ma'am, ano po yung masasabi niyo po, reaction niyo po sa ilang complaint ng mga ilang mambabatas na parang nilo-lawyer daw ng Justice Committee si Pangulong Marcos during the procedure? Oo, nag-agree ako doon, Ricky, kasi 'di ba dapat ang procedure noon kung dapat titingnan lang naman nila doon sa substance, may evidence ba? Tapos yung depensa noon, pagsasalitain mo yung lawyer o representative ni Presidente Marcos, pero hindi tayo umabot doon sa level na yon. Sayang kasi may mga issues doon na matagal na nagpa-percolate at yung mga reasoning na nasabi, kunyari doon sa drug use, doon sa budget, hindi naman siya depensa na nadadapat doon sa mga issues na sinabi. So, hindi ako, nag-a-agree ako na parang lawyer ng accused yung yung committee na tapos makikita mo parang very swift. Parang limit ang debate, limit ang ganyan. Tapos division of the house parati ang nangyayari dahil nga hindi naman lumalamang yung ayes and nays, pero pagdating mo sa division of the house, talagang overwhelming yung majority. Pero Miss Malu, ito nga alam naman po natin, like you said nga, hindi mo ikinagulat. Ako rin, hindi ko ikinagulat kasi nga majority pa rin dyan sa Kamara de Representantes.
Macron administration pa rin po yan eh. Pero pagdating po sa kaso ngayon ni VP Sara, although wala pang tinakdang araw no, kung kailan po magdidinig po ang Committee on Justice tungkol nga sa mga inihain na reklamo sa kanya, paano kaya uusad naman yung kay VP Sara? Because she is, she's definitely minority. Yung mga kalyansa niya, wala naman sa majority. How is this going to differ from the impeachment complaint against the president? Will it also be as swift that they will decide to bring it right away up to sa Senado? Or do you think there will be a lot of discussion rin po sa Kamara? Sa tingin ko, Pat, magkakaroon ng attempt dun sa 1/3. Yung motion to refer it to the committee, sa tingin ko magkakaroon ng attempt sa plenaryo na i-refer na magkaroon ng 1/3. Ang problema mo lang doon ay yung quorum. At ang problema mo rin doon is yung ginawa, mako-compare kasi yun yung problema na magkasunod. Mako-compare kung paano dinispose ang sa presidente at sa vice presidente. Ngayon, pag sinabi nilang, hindi, overwhelming itong kay vice presidente, kasi kailangan natin tingnan, may axe to grind ang House of Representatives. Kasi naudlot yung kanilang plano last year. Tapos nag-intervene pa ang Korte Suprema, di ba, 2 beses. Yung huli, yung with finality, yung una talagang tiningnan yung proseso sa House of Representatives at to a certain degree, iniba yung proseso. Ang problema mo dyan, hindi nila inamend yung rules to reflect the changes mentioned by the Supreme Court. So ako akala ko dito sa presidente, i-amend muna ang rules bago magsalita at i-discuss yung 2 impeachment kay Presidente Marcos, pero walang ganung ginawa. So apparently they're operating on the rules of the 19th Congress and consistently they do not accept the ruling of the Supreme Court. So kaya kung natatandaan nyo, ang Makabayan is also thinking of pag natapos yung plenary vote, ine-explore nila yung possibility na iangat sa Supreme Court. Ulit, On technicality, procedural rin. Kasi wala namang pag-iiba na nangyari dun sa rules. Mas may na yung Supreme Court, no? Di ba? Klarado, may 7 points doon na sinabi ang Supreme Court na para kailangan protektado ang rights nung ini-impeach. So, makikita rin natin yan. So, ang kagandahan ron, makikita ng taong bayan paano ang pagtrato sa presidente at sa vice-presidente. Ang vice-presidente ba ay mapagbibigyan ng ganong kabilis na pagdedesisyon ng Committee on Justice o makikita mo na ang House of Representatives dahil natalo sila, gigil na gigil at nagingit-ngit dahil dun sa desisyon ng Korte Suprema, babalikan ang Vice Presidente. So baka maging maging mabilis rin. Di ba? Na kumuha ng 1/3 plenary vote para po maakyat kaagad po sa Senado. Pero alam mo, Pat, nung kagabi nga may kausap ako mga ilang kongresista, parang ang sentiment nila ayaw na nilang mangyari yung nangyari nung 19th na napuwersahan silang pumirma. So parang yung 1/3 na option mahirap. Really? Oo, kasi anong enticement na ibibigay ng liderato ng mababang kapulungan para magboto sila. Kasi ito mangyayari kung mag-1/3 sila, very transparent yan. Hindi katulad ng 19th Congress na kinulong sila sa isang room, inalis yung cellphone, pumirma sila kahit hindi nila nakikita yung mga charges kay Vice President. So, iba yung terrain na ginagalawan natin. At papalapit siya ang 2028.
Oo, 'di ba? So public opinion, alam naman natin ang impeachment is really before the court of public opinion. Oo. Mahirap na diinan nila at paspasan nila na makuha yung 1/3 dahil unang-una, syempre tinitingnan rin ng mga legislators yung ano ba yung survey, ano ba ang trust rating, ano ba ang approval rating. May ibang survey firms na nag-measure na ng if elections were held today, who would you vote for? So itong mga ito, syempre naiisip na nila, naku, paano ako gagalaw? Correct, No? oo. So yun yung mga tinitingnan nila, at saka pagdating mo naman sa ground, paano mo i-explain sa taong bayan na nung 19 Congress, pumirma ka sa mabilisang impeachment, pagkatapos itong 20th Congress, ganun din ang behavior mo. So, maraming mga bagay na pupunta sa pagdedesisyon ng kinatawan dyan sa usapin kay Vice President. Okay. Ma'am, just in case po, halimbawa, nakikita natin nga na uusad dito sa Senado, meron po ba kayo nababalitaan na merong mga swing votes dyan? Dahil alam naman natin, medyo hati na, almost near yung numbers po na minority and majority, kaya nga nagkakaroon po ng mga coup attempts or rumors of coup attempts, ano? Sino po yung nakikita natin mga swing votes na pwede pong pumanig naman kay VP Sara? Aside from the Well, minority. Aside from the minority po. Maganda yung tanong. Sa tingin ko, yung mga nasa majority, magkapatid na Villar, hindi. Kasi linilitsyo na nga yung tatay nila eh. Sino pa? JV? Parang hindi naman. Kaibigan ni Boying yun. Sino ba? Sping? Si Ligarda? Ano nang tawa? Kung ano nga napag-usapan nila ng minority, sinuchuchu dito kay Tuta eh. Mo in relation to the Senate President, no? Nagkaroon ng attempt na hindi ko rin maintindihan kung ano, dahil parang katuwaan lang daw. Hindi naman ako naniniwala ng pagiging Senate President ay katuwaan. Pero dun sa tanong mo, may 9 minority, 3 doon ang kasama dun sa Lacson Report na gustong kasuhan. Yung 3 yun ay nasa minority. Sa iyan yung si Escudero, si Villanueva, at saka si Estrada. No? So kung inimenos mo yun, bababa ang minority sa 6. Tapos ang majority mo, meron silang 15. Correct. Pero pag titingnan mo, yung nag-withdraw dun sa report ng Lacson na kaya umuga ng kaunti ang hold ni Tito Sen ay si Big Subiri, Subiri, Wing Gatchalian, at saka si JB. Oo. So makikita mo may mga nagsiswing, no? Yung hindi ko alam kung paano magpa-perform si Senator Legarda dahil sa Lunes natin makaklaro ano ba talagang desisyon. Kasi hindi daw naman term sharing, pero reserva nila si Legarda sa papalapit ng end ng 20th Congress. So maraming laro na nangyayari doon. Si Bato na consistently absent, biglang nag-appear at pumirma doon diyan sa palitan ng liderato. Tatandaan natin na ang presiding officer sa impeachment sa Senado, sa Vice President, ay ang Senate President. So, ang mga yung galawan na yan ay napaka-importante kasi kailangan nyo ring tandaan na ang Vice President is ang Senate President ay nasa line of succession. Yes. Number 3, diba? no? So, number 3, tama yun, Pat. So, pag naalis ang Vice Presidente dahil sa impeachment, ang aangat. Automatic
siya. Oo. Tapos, di ba sinabi nila na hindi si Senator Loren tinitira namin malapit. Yung ba yung senaryong linalaro nila? Na kung ma-impeach si Vice President, paangat si Tito Sen at Senate President si Loren. So, maraming individuals na titingnan na yung tatlong nandun sa report, yung tatlong nag-withdraw dun sa Lacson report, yung minority na kung titingnan nyo nung nag-convene na after recess ng isang oras, wala doon ang minority. Oo. So itong mga ito, lalo na dun sa mga parati nag-o-observe sa Senado, these are the votes Yes. Oo. that you will have to reckon with pagdating sa impeachment Oo. ng VP. Oo, pero Miss Malos, telling nga Ricky yesterday sa Inquirer yata yung front page yung picture ng lunch nila sa lounge, no? Power Syempre, very obvious wala yung mga Villar na magkapatid na alam naman natin part of the majority. Si Pia Cayetano wala din doon. Yung mga ganun po, si Lito Lapid, alam naman natin po talaga hindi naman talaga yung masyado nagpapakita. Pero ang aking kasi you were saying yung the power struggle sa Senado, medyo depende nga, yung mga nag-flip-flopping, hindi natin alam. Pero you mentioned a while ago sa Kamara, unlike last year, the other year, kinulong sila, at sila pumirma, kaya nakakuha ng more than 2/3, di ba? Pero unfortunately, hindi nga inaksyonan ni Senate President Cheese Escudero then. Now, do you think that what do you call this, si House Speaker Boji D doesn't have the gravitas to pull off 1/3 so that pwedeng iakyat na kaagad sa Senado yung impeachment complaint laban po kay VP Sara? Kasi yung gravitas ni Speaker Martin, unquestionable at the time. How about now, Boji D po as Speaker of the House? I do believe that Speaker D has that gravitas. It's just that he is cognizant of the impact of that decision to the D dynasty. Diba? Pag medyo diniinan mo, paano yung mga Anak pamilya niya. ko sa 2028. Pangalawa, alam mo, Pat, striking na umapir si former Speaker Martin last, I think, Wednesday. Umattend siya sa session. And he was surrounded by all his colleagues, I don't know if those movements are signaling on the impeachment of the Vice President. Kasi bigla siyang dumating, pinagkaguluhan, kinamusta siya. He is well loved because he really provided well for the members of the 19th Congress. Pagdating mo sa Senado, nagkaroon ng girian sa leadership. Parang it's an act leading to the impeachment. So you will see that there are certain movements going on, and even probably over the weekend on how the House will do on the impeachment of the Vice President and how the Senate will be able to handle the impeachment of the Vice President. Kasi kung titingnan mo naman sa mga surveys na ang mga tao ang hinihingi ng kasagutan at pananagutan ay yung sa flood control. Pero lumabas na yun sa presidente at na apparently walang substance yung dalawang impeachment complaints. Ito naman po, ma'am, I'm very curious lang kasi nga may balita din po dati na kaya nagkaroon ng simula ng diskusyon umano sa isang kudeta sa Senado dahil nililigawan na nga po daw ng minorya si Senator Loren Legarda na lumipas sa kanila or inalok sa kanya yung Senate presidency. Ano po bang meron si Senator Loren Legarda na talagang kahit si Tito Sen, Senator Soto is willing to share the term with her? At bakit po siya napanalo pa rin po nila na sa mayorya pa rin papanig itong si Senator Legarda?
Si Senator Legarda kasi is a veteran legislator. That's one. And among the female, siya yung may ascendancy because of the number of years that she has been a senator. So ang tingin ko, napakahalaga na magkaroon ang Senado sa kasaysayan nila ng first female Senate President. Apart from that, member siya nung tinatawag na Macho Block. Yung Macho Block, yan si Tito Sen, si Senator Lacson, si Gringo Honasan before. dati. Siya at saka yung latest recruit nila dahil sa 2025 election, si Lapid. So kung kukuha ka dun sa Macho Block, para sa minority, ang tama mong makuha si Senator Loren kasi si Senator Ping naman will always side with Tito Sen. Oo. So tapos si Senator Lapid naman, alam mo naman yun, pang-add sa majority. Kaya ang lokohan, bakit hindi na lang si Lapid? Di ba? Yung lokohan eh. Para neutral. Yes, ma'am, I'm asking because kung nililigawan po nila, alam naman po natin yung kakayanan ni Senator Legarde and syempre sa mga kababaihan po, napakaganda ng optics din po niya, no? To be the first female Senate President. Is there a possibility po ba na nakikita po ba ng minority is pwede pong kumbaga maging patas ni Senator Legardo or possible po ba na maging swing vote din po ba siya? Kaya siya po yung niligawan din bukod po sa pagiging membro na ng Macho Block at saka for the good optics. Yung calibration kasi ng pagpili, hindi ko rin alam, Ricky, kung ang minority ba ang nanligaw sa kanya o si Senator Legarda ang Lumapit. kumausap. Oo. Kasi wala namang, sa tingin ko, pag kinuha ng minority yan, maraming from the majority ang sasama. Pero kung siya ang lumapit, ang kailangan mo na lamang naman 5 dun sa para maging majority yung 9. Oo. Diba? 14. So, katulad ng sinabi nyo, nandyan ang magkapatid na Villar, nandyan si Pia Cayetano, na-float pa rin na si Pia Cayetano will be the President pro tem. Oh. So magandang combination yung Dalawang Legarda babae. Cayetano. Kaya nga ang sabi, tingnan natin, magbabago ba talaga yung institusyon. Pero dun sa nangyari na parang, nagkatuwaan lamang, mahirap naman yung ganon. Kasi bihira sa politika ng Pilipinas na ang babae ay mapagbibigyan ng ganong importanteng posisyon at maglilid Macho ng pa rin tayo. diba? Maglilid ng Senado. So, yun yung problema doon. Pero si Senator Legarda is a person worth being Senate President. It's just that the circumstances that kind of led to it is not so good kasi parang pinapakita na, hindi, ang babae, mahina yan. Trivialize pa, no? Oo, di ba? Pero Miss Malu, meron rin mga usap-usapan na kaya daw kinukonsidera rin po si Senator Loren Legarda. Parang this is yung kaso naman ng anak niya, ni Congressman Leandro. Now, we know, he's out of the country. Parang 60 days ang kanyang leave, no? Because he has said na he's being silenced. Kasi nga, dahil sa hawak niya na Cabral files. At ginagamit yung mami niya, kinausap daw yung mami niya, na paalisin siya para tumahimik siya. So isn't this also a concession so that po hindi rin po ilabas ni Kong Leviste ang Cabral files? Yung pagbibigay ng daan. Tama yan, Pat, no? It's a concession to her to keep the son quiet. Yeah. To control the son. 'Di ba? Pero nakita naman natin yung anak talagang maglalabas siya ng gusto niya dahil nga anti-corruption ang kanyang advocacy. So, hindi ko alam kung sino nag-pull or nag-push yung bangsan o pwede rin naman yung kaya siya linigawan dahil
sa expose ni Congressman Ligarda. Oo. 'Di ba? Congressman Congressman Leviste. Leviste. Oo. So technically, kung titingnan mo, mas pag ikaw ay manliligaw ng magiging Senate President, mas to the advantage ng minority kung nandun si Senator dahil kay Congressman Legarda, Leviste. Ngayon, kung ikaw naman ang liniligawan ng admin, dito ka na lang, magstay ka na lang, magiging Senate President ka rin, na ang tingin ko by the third regular session, kung magpo-push ang impeachment ni Vice President, yung timeline is really like that. So kung sa admin ka, medyo we will lighten the load on your son. Yeah. Nakita naman natin yung attack sa kumpanya niya, yung attack sa pag-release niya, at to a certain degree, kasama dun si Senator Loren dun sa issue ng mother franchise Yes. ng solar. So, masalimuot yung galawan ng mag-ina. Oo, it's a web. Oo, ang daming galawan na gaganapan. Ito po, dahil napag-uusapan na rin natin yung mga, kumbaga nga, yung mga justice fighters na sinasabi dyan sa ating mga nakababatang mga kongresista. Ano pong masasabi nyo naman dito sa pag-extend naman ng suspension kay Congressman Kiko Braganza? Sorry, kailangan ko lang po itong take two na siya kasi sabi nga niya parang noong una, di ba, fight siya. Wala daw siyang pinagsisisihan. Ayun ang sinasabi niya, wala siyang pinagsisisihan sa lahat ng kanyang ginawa. Ayan, pero he will take this time to take care of his cat. Sorry, Barzaga. Ayan, si Congressman Barzaga. Si Meow Meow. Opo, si Meow Meow. Alam mo, Ricky, ang akin, masyado naman nilang diniin yung bata. Yung dapat nga yun, kung lang reprimand. No? I-reprimand mo dahil yung posting mo sa Social internet media. mo. Oo. Di ba? Alam mo, ang bata, he's 27 years old. Yes, he came from a political family, but essentially, if you look at him, he speaks the Gen Z language. He connects with them. Correct. I mean, I've been in political management for two decades now. This is the first time I heard that somebody campaigned just using meow meow. So when I had the chance to talk to him, sabi ko, excuse me, bakit ko ang kampanya niyo meow meow? Kaya lang daw niya ginawa yung meow meow kasi dun sa noise, how do I rise? Would voters know me? Kaya pag kun mo, oo nga, make sense, no? Pag nagganong ka, kaya nga sabi ko, ilang kaya ang gagaya sa kanya sa susunod na eleksyon. Di ba? Kasi kung, so yun, tapos, very articulate. He knows, deep thinker, yun nga lang, misinterpreted kasi katulad yung pinapakita nyo. Sabi ko nga sa kanya, ba't taas ka ng taas ng kamay? Ba't ka gano'n lang gano'n, meow meow? Yun daw ang brand niya. So, pero yung akin, yung suspension, another 60 days, that is too much. Kasi what you're trying to correct is the behavior sa posting, di ba? So, if you're trying to correct that, further suspension wouldn't correct that. Kasi sa matatandang legislators, hindi nila gusto yon. Siyempre, proper decorum, in deportment, di ba? Legislator, seryoso ka. But you have to dun sa mga veterano, kailangan yung tandaan, yung demographics natin nagpapalit. Correct. At to a certain degree, maraming bata ngayon, pero ito lamang yung talagang nabubukod tangi kasi he says his mind. Diba? Pero parang how low na we have come, no? Na monosyllabic na ang ating campaign. Meow, meow! Yes, diba? Ganun kababa na pa Pero kaya nga sabi ko, ba't pinapatulan nyo? Tama na yung 60 days. Natuto na. Kasi doon sa 60 days, walang sweldo, wala yatang benefits. Yeah. So,
Another 60 days because of what? Dahil hindi dumating sa hearing? Ma'am, ito ba maaapektuhan po ba yung kanyang duties and responsibilities as a congressman in his district sa kanyang 60-day suspension? Hindi naman. Dahil he can go around, ang problema lang doon, wala siyang sweldo. Sweldo lang, Diba? okay. Kaya nga ang challenge at saka ang kailangan sigurong tingnan ng mga veteran legislators, may mandato yung bata. Bakit mo, dahil sa posting, isa-set aside mo yung mandato, I think he got 230,000 votes. Oo, kasi political Oo, dynasty diba? talaga. Pero Miss Malu, ako, more than the impeachment, no, kasi sabi nga natin, this is just an exercise, a political exercise. And what's more bothersome for me is that yung mga gustong i-push ng ating Pangulo, yung mga legislative agenda, like itong anti-political dynasty bill, yung reformation po ng party list system, parang po nasasantabi kasi nga everybody's focused now dito sa impeachment. Paano uusad? Yeah. Kasi nga yung di ba, yung parang yung mga Pilipino hindi pa rin tayo natututo, yung mga binoboto po natin, mga walang kakwenta-kwenta, mga magnanakaw, most of them, not all of them. But how will that now affect this impeachment trial na ako, I have a really strong feeling it's going to prosper Talagang it's going to take up a lot of the time of all of our legislators. But how about now these other more pressing bills that we want to push for reform, for the good of the Philippines na talaga? Oo, tama ka, no? Siyempre, ang atensyon nababaling dun sa impeachment. Correct. Napakahalaga na yung anti-dynasty kasi since 8 Congress pa yan. Dahil mandato ng Constitution as provided by law. Wala naman tayo nun. Pag nakita natin yung version ng anti-dynasty, talagang mutilated yung Yes. konsepto. Ako simple lang dyan hanggang 4th degree of consanguinity. Wala nang vertical, horizontal. Basta meron kang relative hanggang 4th degree of consanguinity, hindi ka pwedeng tumakbo. Kasi meron pa silang, kung nasa executive, kung nasa legislative. Appointment. Pati appointed. Diba? Oo. So nakita naman natin yung intersection ng executive at legislative sa flood control. Kaya mas marami sa isang lugar dahil dynastic, di ba? Ngayon, dun sa political party, simple lang yan Bumoto ang Pilipino sa party, hindi sa personality. Correct. Then you change everything. Katulad sa Malaysia, ang party kadilan, ang symbol ay pen. Yung isang partido, ang symbol ay mansanas. So, puboto ka doon sa assigned symbol para sa party. Then you force the political party development. Kasi kung hindi mo gagawin behavioral yung change, walang mangyayari. Ganyan pa rin tayo. Very personalistic. Di ba? At kung sinong gwapo, kung sinong magaling sumayaw, kung sinong nagpapatawa, kung sinong At so, namimigay ng pera. Namimigay ng maraming pera. Imaginein mo kung isang partido nagbibigay ng pera, di lahat ng tao ayaw doon sa partidong yun. Kaya nga 70%, no, Miss Malu, of the party list, mga contractors. Grabe. This is so Tapos unbelievable. yan, kailangan rin pat yan ng reform. Correct. Ng party list. Voters information campaign talaga. Yes. So, yung behavioral change ang kailangan at yun kaya namang i-legislate. Pag sinabi mo hanggang 4th degree of consanguinity, bawal. Magbotohan tayo through symbols ng partido. Hindi lahat ng registered political party, mapipilitan sila mag-recruit ng mga candidate nila, mapipilitan silang indoctrinate, mapipilitan ang pagtayo sa stage tungkol sa political party, then you change the terrain. Okay, ma'am, pero di ba ito, nakita po natin 20 out of 24 senators po nasa political dynasty. 238 out of 315 congressmen in the lower house belong to a political dynasty also. So, how realistic po na kahit na ang dami na po laging, sabi nga, tagal-tagal na nitong 8th Congress pa pala, no? How realistic are we na this time around is mas seryosohin po kung imagine the data. Kasabay pa ng impeachment trial.
How realistic is that? We are not, no, when you say how realistic, no, we're not, it's wishful thinking. Wishful thinking. Yeah. But if you are able to put together a constituent group behind the issue, natuwa ako dun sa hearing sa Senado, may mga bagong muka na nagsasalita. So, ang sense ko, posible, pero mahirap. Mahirap. Oo, yun Okay. lang. Sige, Miss Malu, Wishful babalik thinking kayo na tayo. ulit kasi hindi Ngayon na nga mga kababayan, dito na natatapusin ng ating video dito kay Prof. Malu Tiquia. Alam ko sigurado marami na naman tayong natutunan dito kay Prof. Malu pagdating sa galawan sa politika. Maraming salamat. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.